Mari, tama ang lahat dito. Sukulit si Moises. Lumalaban siya, hindi siya bibitaw. Pa, pakitawag si Mama Presidente! Para makumbinsi ni Rafael si Moises na plano niyang tulungan ang binata, ay sumama siya sa lugar kung saan gusto nitong magtago, na doon din ang lugar na nakatira si Christine noon. Nagpatulong ang binata sa mga pulubi na tinutulungan niya dati. Naalala pa ni Rafael ang nakaraan kung saan siya mismo ang naghahatid kay Christine doon, na lagi niyang pinapalusot na gusto lang niyang makita ang liblib na lugar ng Monticello, na makita niya mismo sa sarili niyang mga mata kung anong mga nangyayari sa lugar na yun. Habang nasa labas sila ay nakilala ng mga tambay ang Vice Presidente, na bago naman umuwi ito ay sinaad ni Moises na ligtas na siya doon. Sabay tinanong niya kung nakita na niya yung lugar na yun dahil napakadaming naghihirap sa lugar na yun habang sila ay nagpapayaman, kaya ang daming galit sa kanila na mas dadami pa kapag nalaman nila ang kasalanan nilang mag-ama. Sabay tinanong niya kung talagang gusto siyang tulungan ng Vice Presidente dahil yun ang sinabi niya, na agad sinaad ni Moises na sabihin niya ang totoo. Kung talagang gusto siyang tulungan ni Rafael, na kailangan niyang sabihin na hindi siya ang sumaksak sa presidente at si Jaime ang nagbanta sa buhay nito. Sabay hinamon pa niyang baka gusto na din niyang aminin na pinagtatakpan niya si Justin sa pagpatay niya kay Roland. Habang hiniling naman ni Jaime kila Agent Anthony na iwan muna sila para makapag-usap sila ni Mercedes, na agad naman silang lumabas. Nanginginig na si Mercedes sa mga sandaling yan dahil baka ma-identify nila ang kalansay ni Christine. Agad namang sinaad ni Jaime na kakausapin niya si General Arevalo para ilipat sa ibang agent yung kaso na yun sa mismong agent na hawak niya. Mangiyak-ngiyak naman na nagpasalamat si Mercedes, sabay pa ulit-ulit na humingi ng sorry. Giniit ni Jaime na nilinis na niya ang krimen na yun 20 years ago, kaya wala siyang choice dahil kailangan niyang ulit linisin ang krimen ni Mercedes. Sakto namang tumawag si General Arevalo para ipaalam na nawawala si Moises dahil hindi nila makita ang bangkay niya, kaya naggalit si Jaime. Sinumbat naman ni Moises kay Rafael na napakaswerte ni Justine, sabay tinanong niya kung swerte ang tawag doon dahil kahit mali na ang mga ginagawa ng binata ay pinoprotektahan pa rin siya ng Vice Presidente, na hindi naman makaimig si Rafael. Sabay sinaad pa ni Moises na paano siya matutulungan kung hindi niya sasabihin kung ano ang tama. Giniit naman ni Rafael na tutulungan niya ang binata na makatakas, na pwede siyang magbagong buhay sa ibang bansa kasama nila Mang Estong at Grace. Palabang sinumbat ni Moises na siya talaga ang magbabagong buhay, kaya nakiusap si Rafael na kailangan niyang makinig sa kanya. Galit na sinaad ni Moises na buhay pa ang presidente at hanggang buhay pa siya ay may makakatulong pa sa kanya. Gagawa naman ng paraan sila Rafael at Divine para makapuslit at makaalis ng bansa ang pamilya Malonzo, dahil ito lang ang alam nilang paraan para maisalba sila sa mga kamay at sa kasamaan ni Jaime. Makukumbinsi kaya ng Vice Presidente si Moises na pumayag ito sa plano nila ni Divine, o patuloy pa ring ilalaban ng binata kung ano ang totoo at aantayin niya ang paggising ng Pangulo? Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.